Si Roy at ang kaibigan mangga. Sa isang tahimik na probinsya, sa likod ng isang maliit na kubo na gawa sa pawid at kawayan, nakatira ang isang batang lalaki na nagngangalang Roy. 7 taong gulang si Roy, may mga matang kasing ningning ng umaga at ngiting kasing tamis ng hinog na prutas. Ngunit higit sa lahat, si Roy ay isang batang mahilig sa kalikasan. Ang kanyang mundo ay ang mga puno, ang malawak na parang, at ang mga tunog ng mga ibon. Ang kanyang pinakagusto ay ang maglaro sa paanan ng mga malalaking puno, umaakyat sa kanilang matitibay na sanga na tila isang munting unggoy, o di kaya'y nagtatago sa ilalim ng kanilang malalapad na dahon. Isang araw, habang naglalaro sa likod ng kanilang kubo, nakita ni Roy ang isang buto ng mangga. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, ngunit nagliwanag ang kanyang mga mata. Sa kanyang munting isip, naisip niya na maganda siguro kung magkaroon siya ng sarili niyang puno. Kaya, buong ingat niyang itinanam ang buto sa malambot na lupa. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang mga laro, binibisita niya ang kanyang itinanam. Dinidiligan niya ito, kinakausap, at pinagmamasdan ang bawat pagbabago. Hindi nagtagal, sumibol ang isang munting supling, at doon nagsimula ang isang kakaibang pagkakaibigan. Pinangalanan ni Roy ang kanyang punong mangga na, Mangga. Lumaki si Mangga ng mabilis, at kasabay nito ang paglaki ng kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos ng klase, wala nang ibang pupuntahan si Roy kundi ang kanyang kaibigang Mangga. Sa ilalim ng lilim nito, nagpapahinga siya, nagbabasa ng libro, o di kaya'y nagmumuni-muni. Minsan, umakyat siya sa mga sanga ni Mangga, doon niya ikinukwento ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot, at ang kanyang mga kasiyahan sa araw na iyon. Si Mangga, sa kanyang sariling paraan, ay nakikinig. Ang pagaspas ng kanyang mga dahon ay tila pagtugon, at ang simoy ng hangin na dumadaan sa kanyang mga sanga ay tila pag-alo. Lumipas ang mga taon, lumaki si Roy. Dumating ang panahon na kinailangan niyang magkolehiyo sa malaking syudad. Naging abala siya sa pag-aaral, sa mga bagong kaibigan, at sa mga bagong karanasan. Madalang na siyang nakakauwi sa probinsya, at mas madalang na siyang nakakabisita kay Mangga. Nang ulila si Mangga, naaalala niya ang mga araw na ang batang si Roy ay umakyat sa kanya, naglalaro, at nagbabahagi ng mga kwento. Isang araw, bumalik si Roy, hindi na siya ang batang makulit at punong-puno ng sigla. May mabigat siyang problema. Agad siyang nagtungo kay Mangga, ang kanyang dating tagpuan. Kaibigan kong Mangga, malungkot niyang sabi, may problema ako. Pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko ng konting pera pambili ko ng libro para sa aking pag-aaral. Agad sumagot si Mangga, hindi sa salita kundi sa kilos. Ang kanyang mga sanga ay naglaglag ng hinog na bunga. Heto ang aking mga bunga, kunan mo at ibenta, tila bulong ng hangin. Nasiyahan si Roy. Pinulot niya ang mga mangga at ipinagbili. Nakabili siya ng mga libro at nakapagpatuloy sa pag-aaral. Sa bawat pagbisita niya, kinukwentuhan niya si Mangga tungkol sa kanyang mga pangarap, ang kanyang mga mithiin, at ang kanyang mga plano sa buhay. Pagkaraan ng ilang taon, nagkaroon ng asawa si Roy. Naisip niyang magtatag ng sariling pamilya. Agad siyang nagtungo kay Mangga. Kaibigan kong Mangga, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko ng maliit na bahay para sa aking pamilya. Sumagot si Mangga, putulin mo ang aking mga sanga upang makabuo ka ng iyong maliit na tahanan. Nag-alinlangan si Roy, ngunit dahil sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya, ginawa niya ang sinabi ni Mangga. Pinutol niya ang matitibay na sanga, at mula sa mga ito, nakagawa siya ng isang simpleng bahay para sa kanyang asawa at magiging mga anak. Bagamat nasaktan si Mangga, masaya siya na nakatulong sa kanyang kaibigan. Lumipas pa ang maraming taon. Hindi na nagpakita si Roy. Nang ulila na si Mangga, ang dating malalagang sanga ay unti-unting nabawasan, at ang kanyang katawan ay nagpakita na ng tanda ng katandaan. Naaalala niya ang batang mahilig maglaro sa kanyang mga sanga, ang binatilyong nangangarap sa ilalim ng kanyang lilam, at ang lalaking humingi ng tulong para sa kanyang pamilya. Ang bawat pagaspas ng dahon ay tila isang buntong hininga ng pangungulila. Isang umaga, isang matanda ang sumapit sa paanan ng putol na mangga. Ika-ika na ito kung maglakad, ang buhok ay puti na at ang mukha ay lukot na sa tanda ng panahon. Agad na binati ng matanda ang kanyang kaibigang Mangga. Kaibigan kong Mangga, mahina niyang sabi, maaari ba akong umupo sa iyo? Natuwa ang putol na Mangga. Ang kanyang mga naiwan na dahon ay tila sumasayaw sa hangin. Oo naman, kaibigan. Halika, umupo ka sa aking ugat at masdan ang lantian na kapaligiran, at langhapin ang sariwang hangin. Umupo ang matandang si Roy sa matibay na ugat ng Mangga. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, ang kanyang puso ay napuno ng pasasalamat. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw na dumaraan sa mga dahon ni Mangga, ang simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang balat. Naalala niya ang lahat ng sakripisyo ng kanyang kaibigan. Si Mangga, sa kanyang pagiging payat at putol, ay nagbigay pa rin ng kapayapaan at ginhawa.
Sa huling bahagi ng kanilang buhay, magkasama silang nanatili, ang puno at ang tao, isang tahimik na patunay ng walang hanggang pagkakaibigan at pagmamahal. Walang sawang pagbibigay ng mangga, ang mangga ay sumisimbolo sa isang kaibigang handang magbigay ng lahat ng mayroon siya para sa kapakanan ni Roy. Ibinigay niya ang kanyang bunga para sa pangangailangan ni Roy sa pag-aaral, ang kanyang mga sanga para makagawa ng tirahan si Roy para sa kanyang pamilya, at sa huli, ang kanyang natitirang katawan para maging pahingahan ni Roy sa kanyang pagtanda. Ginawa niya ito ng walang pag-aalinlangan at walang hinihinging kapalit.